Matapos ang ilang taong pagkakaantala, gumugulong na uli ang konstruksyon ng Balog-Balog Dam sa Tarlac. Pero bago matuloy ang proyekto, bilyon-bilyong piso na umano ang nawaldas dito. Yan ang exclusive agenda report ni Andrea Salve. Nakatandaan na lang ng Barangay Secretary na si Andres de la Cruz ang Balog-Balog Dam Project sa Barangay Maamot, San Jose, Tarlac, pero hindi pa rin ito nakukumpleto. Ilang presidente na raw ang dinaanan ng proyekto. May mga apo na rin siya sa tuhod at kabilang sa mga lumagda ng waiver na lilisanin ang orihinal na tahanan para magbigay daan sa construction ng dam. Si bata pa ako to, nasimulan na to. 65 na ako. May hihinayang rin ako. Siyempre, lagi ko sinasabi sa mga niya na hindi naman pira ng niya yung ginagastulian, kundi pira natin lahat na Pilipino, di ba? Binabantayan nga namin yan na sana matuloy na at matupad lahat ng mga pangako nila. Setyembre noong nakaraang taon nang mai-award sa Santa Clara International Corporation ang Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na nagkakahalaga ng higit 7.67 billion pesos. Ito na ngayon ang bagong contractor ng project. Matatandaang sa 2024 report ng Commission on Audit sa National Irrigation Administration na siyang nangangasiwa sa construction nito, special mention ang kontrobersyal na proyekto dahil sa nasayang umanong pondo matapos i-terminate ng NIA at ng naunang contractors ang dalawang kontrata na bunsod daw ng hindi marisolbang right-of-way issue. Ang mga nasabing kontrata ay nagkakahalaga raw ng 6.64 at 6.95 million pesos respectively. 2017 nang makuha ng consortium ng Filipino at Chinese companies na ITP Construction Incorporated at Guangxi Hydroelectric Construction Bureau Company Limited ang proyekto na noon ay nagkakahalaga ng 5.8 billion pesos. March 2019 naman ang makakuha ng contract extension ng NIA hanggang 2022 dahil na-delay daw ang proyektong dapat ay natapos na noon pang 2018. Nag-umpisa po sila na nag-establish doon sa high dam, nag-bulldoze na po sila, tapos hanggang itong huli, yan parang natigil sila gawa ng parang ang administrator ata nalaman nila na medyo mabagal po yung accomplishment nila. So hindi po nagtugma yung accomplishment at saka yung cost na nakuha nila doon sa project. So ang nangyari, tinerminate po sila. Dekada 80 pa nang ma-propose ang proyekto sa ilalim pa ng pamumuno ni dating Pangulong Cory Aquino. Na-shelve lang ito matapos ang pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1990 na sumira sa malaking bahagi ng Central at North Luzon. Muli itong binuhay sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino pero na-delay na naman noong 2015 dahil umano sa kakulangan sa pondo. Malaking dagok pa ang kinaharap ng mga katutubong Aita, karamihan mula sa Aberlin tribe dahil apektado ang kanilang ancestral domain sa proyekto. Hindi bababa sa 500 pamilya ang na-displace at kailangang panagutan ng pamahalaan kaya nagkaroon ng kasunduan kung saan kabilang nga ang pamilya ni Andres. Sa ngayon, naibigay na raw ng NIA ang mga napagkasunduan pero may iilan pa ring patuloy na tinatrabaho at hinihintay ng mga residente. Kapag nakumpleto ang proyekto, inaasahang mapapakinabangan ito ng nasa 23,000 na mga magsasaka sa 35,000 hectares na sakahan. Meron din daw itong hydropower component na posibleng makalikha ng 43.5 megawatts na kuryente. Maaagapan nito ang pagbaha sa mabababang lugar at makakatulong din daw sa fish production. Sinubukan naming kausapin ang NIA tungkol sa proyekto pero wala kaming naabutan sa kanilang opisina roon. Pero sa naunang mga panayam ni Administrator Eduardo Guillen, tiniyak nito ang kakayahan ng bagong contractor at sinigurong kaya nitong tapusin ang proyekto. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.